Hola guys, this is your Kuya Jun. And pag-usapan natin ngayon ang isa pang FAQ, frequently asked questions ng mga kababayan natin. Especially yung pupuntang abroad, yung mga hardworking OFW friends natin. Ang tanong, pwede ba akong ma-hold sa immigration dahil may utang sa OLA or loan app? Ang sagot ay wala po. At ang bottom line nito is no person shall be imprisoned for debt. Doon pa rin yung bottom line because yung yung ma-hold ka is related to criminal case. So bakit ba may hold departure order? Unang-una, so nag-research tayo, no? So may pending criminal case. So hindi naman po criminal case ang utang. Pangalawa, may warrant of arrests or bail-related court order. So, yun. Ang source natin dito is Bureau of Immigration, ha? So, sa Bureau of Immigration Procedure, kapag nasa whole departure list ang tao at subject siya ng warrant of arrest, pwedeng i-turn over sa PNP or NBI. So, wala po tayo sa ganon. Diba? Napakasimple lang ng problema natin ngayon. Hindi tayo nakabayad sa utang. Number 3, precautionary hold departure order or PHDO. So, habang nasa preliminary investigation pa ang isang criminal complaint, pero court pa rin ang nag-issue nito. Yan. Yan ang mga reason why may hold departure orders guys. Pang-apat, serious government or legal proceedings. Di ba usually maririnig natin yung mga may kaso, usually most likely yung mga may, di ba, nasa government nagtatrabaho or yung malalaking kaso na talaga, nagkakaroon sila ng hold departure order. Sana all, hindi naman tayo ganon. Ano lang tayo, kumbaga, kung sa Bisaya pa namo, buling ra. Sa mong Bisaya ba? Buling rata. Buling rata guys. Okay, so wala kitay serious government legal proceedings, no? Hindi din tayo mangangarap na magkaroon ng ganyan. So, ika nga, okay lang na mahirap, stays mahirap as long as peaceful ang buhay. As long as utang lang yung pinoproblema natin. Kasi naman, di ba? Ang utang is utang. In a way, nag-i-exist yan way before. Diba? So, alam ko may mga tao talaga na walang utang. Well, congratulations to them. Pero, ika nga, tayong mga breadwinner, minsan po, yung mga breadwinner talaga yung very ano nito eh. Sabi nga may nag-share sa isa sa ano ko sa TikTok, don't judge me. Kasi nga, nag-iisang anak siya, ang ama niya ay I think may sakit, ang ina niya may sakit din. So wala na talaga siyang iba magawa kundi, nakautang siya sa mga ula. So, no judgment pagdating dyan. No judgment. Kasi, minsan kasi may magsasabi, bakit ka umutang? Problema mo yan, bakit ka umutang, di ba? Nagka-problema ka tuloy. Kung wala kang pambayad, huwag kang umutang. So, madaling sabihin, because you are not into the situation na talagang wala kang options kundi mangutang sa mga OLA. Wala kang credit card, hindi ka rin ma-approve sa mga ibang magagandang OLA. So, sa mga OLA na nanghaharasa tulad nito. So, di ba? So, we can only judge if dumaan tayo sa ganyang sitwasyon. If not, I think we have no right to judge. So, maraming salamat guys. I hope klaro ito sa mga hardworking OFW friends. Nahirapan ako mag-pronounce ng OFW. Pagpasensyahan nyo na guys. Bisaya, Bisaya. Ang inyong Kuya June. Napaka-tigas ng tigas ng dila, tigas ng dila. So, bye. See you in our next FAQ. FUK. FAQ. See in our next FAQ.
O, 'di ba? Don't judge me, please.